Okay, sige, ganito po, no? Hahanapan ko kayo ng listahan ng mga pinakamamahal na tirahan at pinakamurang tirahan dito sa Canada. Kasi na-intriga po ata kayo doon sa ipinalabas natin noong nakaraan about sa kung ano ba yung isa sa mga livable city, at pinanggit nga natin yung Regina, no? At nagsuggest kayo na kung bakit hindi mo na lang sabihin yung mga pwedeng livable city and at the same time yung most expensive para mapagkumpara natin. So nakahanap po ako ng source ng gusto nyong pag-usapan natin, at yun ang ating pag-uusapan, ano? Okay. Paunawa lang po doon sa mga naghahanap ng bahay dito sa Canada, at kung kayo ay nag-a-apply na papunta dito sa Canada o kaya naman po ay papunta na dito sa Canada, tignan nyo po, mag-research po muna kayong mabuti kung saan yung po pwedeng, let's say, mapuntahan ninyo balang araw na magbe-benefit po ang lahat, ano? Well, kung hindi nyo naman po talaga tinitignan yung presyo ng bahay o ng tirahan o yung, let's say, apartment o yung kabuuan ng bahay nga mismo, pwedeng hindi nyo na-consider talaga yan, no? Pero mainam din po siguro na mag-research kayo para hindi po tayo mabigla sa mga susunod na panahon na pagpunta natin dito sa Canada. O kaya naman, darating yung panahon na ganito pala kamahal o ganito pala kamura dito sa syudad na ito. Yun ang ating titignan ng maigi. So, ang isa pa na dapat nating tignan dito ay kung ikaw ba ay single, kung ikaw ba ay, kayo ba ay couple o kaya may family, dapat ninyong tignan din yung bagay na yun, sapagkat makaka-apekto po talaga ito sa paghahanap ninyo ng bahay o makaka-apekto ito sa pagdidesisyon nyo o sa decision making na gagawin nyo kung gusto niya nang talagang mag-settle dito sa Canada, no? Katulad ng mga kababayan natin na nakausap natin, sabi ko nung nagpunta kami na Alberta, nag-interview din kami at nagsagawa din tayo ng kumbaga parang mock interview na tinanong natin sila kung ano ba ang mas preferred nila, at usually at nakikita natin marami pala sa mga kababayan natin na kapag nag-settle na sa lugar na yon ay dun na siya mismo. At magse-settle man, kumbaga, sa ibang lugar, hahanap siya ng mas mura ng kaunti o kaya naman magse-settle siya doon sa talagang kaya nilang dibdibin yung presyo ng tirahan, no? So, ganun ang nagiging trend ngayon dito sa Canada, sapagkat alam natin napakahalaga din, ano, na tingnan natin yung presyo ng bahay, presyo ng bilihin, hindi lang basta nag-abroad na tayo ay okay na, no? Pero kung ikukumpara naman natin sa ibang bansa, syempre hindi incomparable naman talaga. Hindi natin pwede kumpara kasi iba ang market value ng bahay dito sa Canada at iba ang market value ng sa ibang bansa. Halimbawa, sinasabi nila, mas mura ang tirahan dito sa Hungary, sa Denmark, something like that. Sa Australia, yung flat ay ganito, mas mura. So, hindi natin pwede kumpara yon kasi alam natin na kapag nag-abroad tayo, yung bansa muna ang tinitignan natin, ano? Following na lang talaga yung mga bagay na may kinalaman dito. Katulad nga, presyo ng bahay, education, pag-settle ng family. So, yun yung mga dapat nating tignan. Ayon po sa CIC News, the most and least expensive cities for renters in Canada ni Julia Hornstein, na na-publish pa po noong November 29, 2023. Sabi po dito, the November 2023 Rentals.ca rent report was recently released, examining the average rent of or for 1 bedrooms and 2 bedrooms in 35 cities across Canada. The report explains that rent in Canada has increased by 175 in the past 6 months, and for the 6th month in a row, rent hits a new high average, averaging $2,178 in October across the country. The annual rate for rent growth in Canada was 9.9% in October, which represents the second fastest annual increase in the past 7. The report explains the rent inflation in Canada is being driven by increases in price for rentals in Alberta, Quebec, and Nova Scotia due to strong population growth and new rental supply price higher than average market rents. So katulad ng sinabi natin, nagbabase talaga sa tinatawag nating market value ng isang bansa yung renting
let's say capability o yung capacity ng isang tao. Depende po sa pagdami ng population. Remember na ang Canada ay continuously nag-i-invite ng mga workers, ng mga foreign workers para mag-settle na talaga dito sa Canada at mapataas yung population nga ng Canada by 2020-30. So yung target. So ibig sabihin, kapag marami yung tinatawag nating demand at kulang yung supply, natural magtataas ng presyo. Parang sa kamatis din po yan o sa kasili na nangyari yan sa Pilipinas na ang dami ng demand pero yung ang nangyari ay kulang yung supply. So namahal yung mga presyo ng sibuyas, etc. etc. Parang ganun din po yan dito sa Canada ngayon. Ganun ang nangyayari ngayon dahil sa demand. Dami ng nagkakagusto na magkaroon ng sariling settlement, permanent man yan o kaya naman temporary. Bahay pa rin talaga ang unang tinitignan, secondary sa bansa kung saan nyo gustong mapunta. And in this case, Canada nga. So what are most expensive cities to rent in? According to the rental report, the 5 most expensive cities to rent in are Vancouver, BC. The average rent for 1 bedroom costs $2,872 and $3,777 for 2 bedrooms. Sa Burnaby, BC naman, ang 1 bedroom ay $2,647 at ang 2 bedrooms naman ay $3,000 plus. Sa Ontario naman po, sa Toronto, Ontario, $2,600 ang 1 bedroom. Oh my God, this is ridiculous. Napakamahal. $3,000 naman po for 2 bedrooms. Sa Oakville, Ontario naman po, $2,500 and $3,300 for 2 bedrooms. Sa Mississauga naman po sa Ontario, $2,352 and $2,851 for 2 bedrooms. Kung mapapansin po ninyo, ang may pinakamahal na renting area talaga ng mga cities ay matatagpuan sa lalawigan ng Ontario at sa lalawigan ng British Columbia. Parang hindi ko kayang dibdibin yun. 3,000 for 2 bedrooms lang na apartment o kaya naman depende sa settlement niyo kung bahay man yun pero yun ang average so hindi naman yung eksakto na yun pero nagre-range or average yung tinatawag natin dito sa Regina makita natin mamaya so ano pa yung mga ibang detalye pag-usapan pa natin. Among Canada's 25 most expensive markets to rent in 14 were located in Ontario, while 9 were in British Columbia. Vancouver continues to top the list, with the highest average rent for all categories, followed by General Toronto Area or GTA and Peel Region. The data suggests the prices have dropped in Toronto, Canada's biggest city, last month year over year. However, only less than 1%. The drop marks the first annual rent increase seen in the city since August 2021. Meron nga kaming kilala na nanggaling ng Toronto pero maganda yung kanyang trabaho, mas pinili niya na manirahan sa Saskatoon kasi nga mas gusto nila na for future na makapag-save din ng pera. Imagine that, rent pa lang yun. How much more kung well, almost the same naman sa mortgage, o kung kukuha ka na ng bahay, parang the same din yan. Pero ang kaibahan nga lang, pinaliwanag ko na sa inyo, balikan nyo lang po yung vlog natin ng mga nakararaan about owning a house or kaya naman owning, o kaya naman kung magre-rent lang kayo, o kaya naman mag-lease lang kayo, something like that. Na nagpapamahal talaga at marami yung mga kababayan natin na lumilipat from bigger city to smaller cities. Bakit kaya? Tignan natin yung pagkakaiba. Now, what are the least expensive cities to rent in? According to Rental Report, the 5 least expensive cities to rent in are in Saskatoon, Saskatchewan. The average rent for 1 bedroom costs $1,100 plus and $1,300 plus for 2 bedrooms. Regina, Saskatchewan, 1 bedroom costs $1,100 and $1,400 for 2 bedrooms. Fort McMurray in Alberta, $1,200 plus and $1,400 plus for 2 bedrooms. Sa Red Deer naman po, Alberta, ang 1 bedroom ay $1,200 plus and $1,400 po naman for 2 bedrooms. Sa Winnipeg, Manitoba naman po, $1,200 and then sa 2 bedrooms naman po, $1,600. The cheapest places to rent in Canada are typically found in smaller cities and rural areas. Okay, kung napansin niyo po, kasama ang Regina, Saskatoon dito sa Saskatchewan,
McMurray, Winnipeg, yun yung mga cheapest na may mga rentals. Napakalaki. Almost parang 50% na yung ibababa. Kung magre-rent ka ng ganon, i-save mo na lang yung 50%. Makakauwi ka ng Pilipinas, makapagbabakasyon ka kung saan mo gusto, makapagkakankun ka siguro, makapag-Mexico ka siguro, kaya just simply save your money. Hindi ba? So, yun naman ang kainaman kapag nandito ka sa mga small cities sa binanggit natin kanina, katulad ng Saskatoon, Regina, Winnipeg, something like that, compared to bigger cities na talagang hataw sa laki ng tinatawag nating presyo, no? Hindi ko kayang dibdibin yun, sa totoo lang. Dahil, although sa status ng kakayanan namin mag-asawa, kaya naman siguro, pero isa-save ko na lang siguro for future, no? Dahil sa mahal ng pamahal talaga ang bilihin. Not only in Canada, but the entire world, no? Makita natin na talagang medyo hindi na ganoon kaganda yung balanse ng mga produkto sa kasalukuyan at ng salapi natin, yung capability o yung buying capacity o yung tinatawag nating value ng pera. So, I hope na nakita nyo yung pagkakaiba, no? Kung bakit marami, kahit mga vlogger na iba, nagmo-move sila. Meron nga akong nakita from Greater Toronto area, nag-move sa Alberta, sa Calgary para lang mas mura yung kanyang maging bahay at bilihin. Yung iba naman na galing ng Alberta, nagpupunta naman ng Saskatchewan para mas mura yung kanilang bilihin naman, something like that, no? So, to be honest, wala pa kaming plano, sabi ko sa inyo noon, hindi kami nagpaplano na lumipat ng ibang city, no? At mananatili siguro kami dito sa Saskatchewan sa mga panahon na ito dahil makikita natin na talagang so ridiculous ang bentahan ng bahay, no? So, plano namin kumuha ng bahay dito. Yes, yun po yung isa sa mga tanong niyo. Yes, may plano po kami kumuha ng bahay dito in the near future para po sa aming family din na magagaling sa Pilipinas para po mayroon naman kaming settlement din dito sa Canada. Para meron din naman po kaming masasabing sa amin dito sa Canada, no? Although yung tinitirahan namin dito, it's a long-term na renting house, pero sa maniwala kayo sa hindi, 1,100 plus lang po yung aming rent dito sa bahay. Ito po ay main suite na mayroon pong 3 medyo malalaking kwarto, maluwang yung space, may kusina kami, meron kaming banyo, at meron kaming garahe, at yung garahe namin ay talagang remote controlled garage. Meron kaming magandang area malapit sa bus stations kung gusto nila mag-bus, malapit sa basketball court, malapit sa mga schools, malapit sa park. So ano pang hinahanapin namin, no? That is only 1,100 kumpara sa iba na talagang napakamahal naman po talaga. So, pinagpala lang po siguro na ang may-ari po ng bahay na ito ay Filipino din na talagang nag-extend yung kanyang pagtulong sa kapwa, no? Pero, yes, darating ang panahon na kukuha din po kami ng bahay. Hindi pa po ngayon. Kasi, sabi ko sa inyo, may mga plano pa po kami. Kung yun po yung tanongin ninyo doon sa mga private messages ninyo. So, maraming salamat po, and I hope na nakita nyo po yung overview sa malalaki at sa maliliit na cities dito sa Canada when it comes to renting. Hanggang sa muli.